Okay, sa pag-aaral natin ngayon, titingnan natin ang isang pamilyar na problema sa bansa, pero mula sa isang anggulo na baka hindi mo pa masyadong napag-isipan. Ating susuriin ng isang biblical na kaso para sa federalismo. Ito siguro yung tanong na laging sumasagi sa isip nating lahat, di ba? Mula sa napapanood natin sa balita hanggang sa mga nararanasan natin araw-araw, parang walang katapusan ang problema ng korupsyon. At dito nagiging mas malalim at mas interesting ang usapan dahil ayon sa sinusuri nating material, ang ugat daw ng problema ay hindi lang politikal, mas malalim pa dyan. Nasa pananaw daw natin ito tungkol sa kung ano ba talaga ang isang tao. Halika't himayin natin. So, para maintindihan natin yung buong argumento, simulan muna natin sa kung paano nakaset up ang gobyerno natin na yon. Particular, yung issue ng kapangyarihang sobrang nakasentro sa Maynila. Ang tawag dito ay sistemang unitaryo. At sa totoo lang, simple lang ang ibig sabihin yan. Halos lahat ng kapangyarihan, sa pera, sa mga proyekto, sa mga desisyon ay nagmumula at kontrolado ng national government sa Maynila. Sila ang may hawak ng purse strings, kumbaga. Ngayon, dito napapasok yung pinaka-fascinating na bahagi ng analysis na to. Kasi ipinapakita rito na may dalawang magkaibang pananaw na nag-uumpugan pagdating sa isyong ito. Sa isang banda, andyan yung tinatawag na pananaw na progresibo. Ang tiwala nito ay nasa gobyerno, sa mga sentralisadong solusyon. Ang paniniwala, pag inayos mo yung sistema mula sa taas, aayos ang lipunan. Sa kabilang banda naman, yung pananaw na biblikal. Iba ang pinanggagalingan nito. Nagsisimula ito sa ideya na, oo, may dignidad ang tao, pero likas din siyang may kahinaan. Kaya naman, delikado raw talaga ang sobrang kapangyarihan na nasa iisang lugar lang. At ito talaga yung pinakapuso ng argumento. Ayon sa pananaw na ito, kahit gaano pa kaganda ang intensyon ng isang institusyon, kapag ang kapangyarihan ay naipon na sa iilang tao lang, isa lang ang tiyak na kahahantungan yan, korupsyon. So, ano ngayon ang nangyayari kapag pinagsama mo ang dalawang bagay na yan? Isang gobyernong sentralisado plus yung katotohanan na ang tao ay may likas na kahinaan. Well, ayon sa source, ang resulta ay medyo malungkot. Nakakabuo tayo ng isang sistema na parang binibigyan pa ng premyo ang mga tiwali. Ang mismong disenyo raw ng sistema natin ang nagiging perpektong breeding ground para sa korupsyon. At hindi lang to basta teorya, di ba? Kasi nakikita natin yung mga simptomas. Yung mga political dynasties na hindi matapos-tapos, yung mga proyektong sobrang mahal, yung mga ghost projects. Sinasabi ng pagsusuri na hindi raw ito mga aksidente. Ito raw yung mga natural na bunga ng isang sistema kung saan walang tunay na check and balance. Sa mas simpleng salita, ang argumento ay ito. Yung sistema mismo, parang tinutulak pa nito ang natural na hilig ng tao sa kasakiman at sa pagkontrol. Hinihikayat nito yung kultura ng patronage kung saan mas importante na maging loyal ka sa kung sinong nasa kapangyarihan kaysa sa pagsilbihan ang taong bayan. Okay, so malinaw na yung diagnosis ng problema. Ngayon, ano naman daw ang solusyon? Dito na ipinapasok ang ideya ng federalismo bilang isang structural na sagot. Pero linawin natin, ang federalismo dito ay hindi lang basta isang politikal na pagbabago. Tinitignan nito bilang isang istrukturang sagot sa mismong problema ng sobrang konsentrasyon ng kapangyarihan. At yung lohika sa likod nito, napakasimple lang. Una, sa pamamagitan ng pagkakalap ng kapangyarihan, nababawasan yung tukso at oportunidad para sa malawakang korupsyon. Pangalawa, dahil mas malapit na sa mga tao ang may pananagutan, mas madaling magbantay. At pangatlo, binibigyan nito ng tunay na kapangyarihan ang mga lokal na komunidad na sila mismo ang magpasya para sa kanilang kinabukasan. At heto yung mga inaasahang praktikal na resulta. Kapag ang kapangyarihan at pondo ay nasa lokal na antas, mas mahirap itago ang katiwalian, hindi na kailalang mamalimos ng mga probinsya sa Maynila. At ang pinakamahalaga, ang goal ay basagin yung monopolyo ng ilang pamilya at elite sa kapangyarihan ng buong bansa. Pero, at ito'y napaka-importante, kailangan nating maging realistic. Hindi sinasabi ng source na magic solution ang federalismo. Hindi nito buburahin ng tuluyan ang korupsyon. Ang argumento ay, lilikha ito ng isang sistema kung saan mas mahirap para sa mga korap na magtago, manatili at magtagumpay.
At dito na tayo dadako sa pinakahuling punto ng buong pagsusuring ito. Isang punto na nagpapakita na ang usapan ay hindi lang pala tungkol sa politika. Kasi sa huli, ang pinaka-argumento ay ito. Ikinokonekta ng pagsusuri ang federalismo sa isang mas malalim at espiritual na katotohanan, ang pangangailangan na laging balansehin ang kapangyarihan dahil nga sa ating likas na kahinaan bilang tao. At para buuin ng lahat, ito yung pinaka-summary. Ang isang tunay na makatalungang bansa, ayon sa pananaw na ito, ay naitatayo kapag ang kapangyarihan ay pinaghahatian, kapag may pananang-utan at kapag kinikilala natin na anumang sistemang gawa ng tao ay may limitasyon. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Yung mismong estruktura ba ng ating gobyerno, dapat bang salamin ito ng kung paano natin tinitingnan ang ating mga sarili? Hindi lang ang ating mga kalakasan, kundi pati na rin ang ating mga kahinaan?